ICC rejects Duterte camp's call to impose stricter drug war victim verification, no? Alam po ninyo, alam natin yung purpose kung bakit. Kasi dito sa Pilipinas, lumalabas na po yung mga katulad natin, katulad ni Aling Sheila, no? Na bagamat nagpapaliwanag itong si Conti, kitang-kita natin na niloloko nila yung tao, no? Napakasimple lang po. Papaano mo, no? Papaano mo itataas yung picture ng anak mo na namatay nung 2024 lang at isasama mo na di umano ay biktima ni Tatay Digong. 2024 namatay. Kaya nga po, may pagtatangka po, di po ba? Sa madaling salita, may pagtatangka talaga yung mga anti-Duterte na magtanim nitong mga testigo na hindi karapat-dapat. No? Kaya normal lang po na humingi, no? Normal lang po na humingi ng passport o national ID bilang batayan. Simple-simple lang naman po 'yan. Pero ginawa pong malaking issue eh. Ngayon po, nagpasya po yung ICC na hindi dapat ilimita sa passport at saka sa national ID. Pero ito po yung hindi maganda sa ICC. Naniwala ba kayo na anti-poor kasi? Yun ba yung kinatwiran ng kampo ng kalaban ni Duterte na anti-poor? Sana kinonsider din po ninyo, no? Yan yung problema ng ICC. Nililitis nila yung Pilipino, testigo, wala po kayong kredibilidad. Bakit po? Yung simpleng nabobola po kayo na anti-poor. Yung paghanap ng ID ay malaki pong kalokohan. Bakit po? Kasi wala kayo sa Pilipinas. Hindi nyo alam na dito, libre lang yung national ID. Hindi ko po alam kung dyan po sa Netherlands, ay ginto po ang pagkuha ng national ID. Hindi namin alam, di ba? Yun po yung problema. Yan po ang problema ng gobyerno natin na nagsuko sa isang Pilipino at itatrial. Simple pa lang po yan. National ID pa lang. Ang lalakas magsinungaling ng mga kalaban natin. Paano po magiging fair yan kung ID pa lang po, ang desisyon nyo na ay batay lang sa mga pakikinig ninyo kay Conti, batay lang sa pakikinig ninyo dito sa mga makabayan black na dakdak ng dakdak. Ang tanong ko ba sa inyo, ginto po ba sa Netherlands ang magpa-ID? Kayamanan po bang malaki yan? Kayong mga taga-ICC, kayamanan po bang malaki? At naniwala kayo na pangmayaman lang po ang pagkakaroon ng ID? Yun yung problema na magkakaiba pong culture. Bakit nyo isusuko ang isang Pilipino at lilitisin? ID pa lang, naluloko na kayo. Sinabi rito, anti-poor. Passport daw po. Mayayaman lang ang may passport. Congratulations po sa lahat ng ating OFW. Mayayaman pala kayo lahat. Kaya nyong magpa-passport eh. Bakit naman hindi? Ikaw no, kung sino man to nagtatanong na sabi pagka pinatawag ka sa TRICOM, atin ka ba? Bakit po hindi? Ano po bang hindi ko kaya sagutin? Bakit po hindi ako atin dyan? Lintik na yan. Natigil. Okay ka na. Wala namang katuturan yung tanong mo. Akala mo nakakatakot yung TRICOM. Si Joy pa lang nga eh. Hindi na sila umubra eh. Tignan po ninyo
ID pa lang yung pinag-uusapan. Sabi nung mga sinungaling, sinungaling yung mga nagdedemanda kay Tatay Digong. Totoo ba? Mayayaman ba lahat ng OFW natin? Mayaman lang daw yung nagkakaroon ng passport. Wag mo na akong huntahin kung hindi ka naniniwala sa akin. Makulit pala. Sinagot ka na ng oo eh. Kinakailangan ko pa magpaliwanag sa'yo. Tatanong-tanong ka tapos ayaw mo. Ayaw mong maniwala. Kayo po, pag nagtanong, pag sinagot kayo, wag na kayong makulit. Anong gusto mo isagot ko? Ayaw ko. Welcome po. Basura. ID pa lang po pinag-uusapan natin. Pero napapaikot na po sila ni Conti. Anti-poor ba ang passport? Congratulations uli sa ating mga OFW. Mayaman pala kayo. Si Badong pala, mayaman pala ako. Kaya ngayon ko lang nalaman. Paano kung pabalik-balik ako sa ibang bansa? Multi-millionaire na ako? Anak ng tinapay. Yan yung sinasabi natin na magkakaiba pong kultura. Tapos isasalang niyo dyan si Tatay Digong sa ICC na ibang-iba po ang kultura. Sa kanila po, normal po mangidnap. Di ba? Hindi po sila na-shock sa kidnap. Tayo po, very shocking sa atin yung salitang kinidnap. Yun ang una nating imbestigahan. Kinidnap ba si Digong o hindi? Sa kanila po, hindi po. Kinidnap ka ba? Okay lang yan. Normal sa amin yan. Yan yung difference ng culture eh. Dito po, dismiss na kagad yung kaso na yan kasi yung pagkuha ng ebidensya na illegal dito sa atin, dismiss yung kaso. Ebidensya pa lang yun. Illegal mong nakuha. Dismiss na yung kaso kasi illegal yung pagkakakuha mo ng ebidensya. Ito po, yung mismong tao ang illegal. No? Illegal na pagkakadakip. Wala po silang pakialam. Bakit? Mga kidnapper, yung mga taga-Netherlands na yan. Normal po sa kanila yun. Yan po, sila po yung mga nangidnap na mga, ulitin ko na naman, baka sabihin nyo na naman, paulit-ulit ka lang ba doon? Sila po yung nangidnap ng mga Aprikano at binibenta po nila bilang mga alipin. Yan po ang istorya ng bayan na yan. Yan po ang istorya ng imperialista na yan. Kaya po kung dyan po, tapos nabobola pa sila. Pang mahirap lang daw yung national ID o yung passport. Anti-poor daw. Yung national ID. Libre yun. Pero hindi po naman sila ligtas dahil yung ibang ID po. Kailangan pa rin po ng ibang ID. Wag lang daw ilimit. Kaya hindi naman pa sila panalo. Eto, tignan niyo yung reaction nitong mga tuwan-tuwa. Sabi nitong isa, wala na, finish na talaga, mabubulok sa kulungan si Digongyo. At doon na siya malalagutan ng hininga. Ganyan po kapupurol yung utak ng mga kalaban natin. No? Dahil lang doon sa hindi na pagbigyan yung ID, tsaka tong passport, national ID at passport, yun po yung hiling ng ni Kaufman, talo na raw si Digong. Hindi pa po nagsisimula yung trial, talo na eh. Mga tangengot talaga eh. Hindi po ako tumatawa dahil nakakulong si Tatay Digong. Natatawa po ako dahil mga tangengot po itong mga kalaban natin. Katulad nito ni Nongma. Anong tumbling nyo doon na maagna si Digong sa ICC? Okay. Huwag pa ulit-ulit, Nongma. Palibasa. Palibasa, ganyan kayo tinuruan, paulit-ulit para kayong mga aso.
Okay, punta na po tayo rito sa ano naman po yung ni-reject din sa kanila. Hindi lang po tayo yung ni-reject, eh, sila rin po ni-reject din po. Yung mas malala po yung pagre-reject sa kanila kasi humihiling po yung prosecution na extend po yung paghahain. Diyan sa ano kasi, dito po sa ICC, kinakailangan ibigay nyo na lahat ng ebidensya para mapag-aralan ng kampo nila Tatay Digong. So lahat ng ebidensya, pinapaliwanag po ni ano ni Harry Roque na iba po sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas po, bago ka ikulong, no, maghahain na muna ng mga ebidensya, no? Kaya po meron dito yung ano yung ito yung mga bintang sa iyo tapos sasagutin mo muna, titignan muna ng kung merong anong tawag doon, yung bago kasampahan na reklamo, probable cause. Sa kanila po, kulong ka na muna. Kulong ka na muna bago ka hahainan ng ebidensya. Okay, sila po ang humingi, no? Yung kalaban po ni Tatay Digong. Sila na nga tong nagrereklamo. Sila pa yung humihingi ng extension. Bakit? Eh mahina po ang ebidensya pa nila eh. Wala pa po silang ebidensya na matatag. Oh, malamang yan, dalawa lang ang testigo nila. Sila Scanias tsaka si Matabato. Eh sabi nga ni Tatay Digong, ano yung mga yan, Superman? Lahat ng lakad, lahat alam nila eh. Kasama sila lahat. Sila lang ang testigo sa lahat eh. Oh. Kaya po mahirapan po tong prosecutor kung totohanan po ang sa tingin natin kung totohanan. Okay. Wala pa po yung kahilingan ni Tatay Digong na ibasura tong kaso na to dahil sa issue ng jurisdiction. Yan po, ihahain po yan ni Kaufman, tinatimingan lang. Humihirit lang po. Yan yung pinangako ni Kaufman eh. Siguradong sigurado siya, mapapalaya si Tatay Digong. Pero tatimingan lang nila. Ayon po sa paliwanag ni Harry Roque, ang paniniwala niya, yung batay po sa Burundi, may sinasabi siyang Burundi, na 1 year. Yun pong bagamat kumalas po tayo, dapat nakapagsimula na yung prosecutor ng mga investigasyon 1 year after tayong kumalas diyan sa ICC. Eh hindi eh. Nagsimula po sila 2 years after. Tapos na po yung prescribed. Sabi nga ng ating Solgen, kaya po yung Solgen natin eh, ayaw niya pong ano eh, no? Alam niya po na walang jurisdiction yung ICC. Sabi po ng Solgen natin, hindi po habang panahon, kumalas na nga tayo eh. Di ba? Unlimited pa rin yung pagsasampa ng reklamo. Kahit po nakikipagtulungan to si Marcos, mayroon pa rin po yun na katapusan. Hindi po, parang hindi rin po tayo kumalas. Di po ba? Ang ibig sabihin po ng pagkalas, umalis na tayo, ayaw na natin, bibigyan pa ng pagkakataon yung ICC kung may kaso po si Tatay Digong ng 1 taon. No? Pag wala po silang ginawa, doon po sa loob ng 1 taon na yun, wala na silang jurisdiction talaga. Alam nga namang kumalas ka na tapos pwede kang habulin kahit kailan. Yan po yung naganap kay Tatay Digong. Kaya maling-mali po. O, palagay na nating tama yan. May jurisdiction po sila. Eh nakita po natin sa hearing ni Amy Marcos eh, na mismo yung pagkakadakip ay lumabag dun mismo sa ICC rules. Imagine, kaya importante yung pirma nila Kanilaw eh. Yung pagsisinungaling nila Kanilaw na dumaan daw sa local court. Yung si Tatay Digong o kaya hindi niya natatandaan kung dumaan sa hindi niya alam. Wala siyang ideya kung dumaan sa local court.
Basta dinala lang nila do'n. Eh, alam mo na hindi dumaan sa local court. Eh, do'n pa lang, eh. Eh, alam mo Jack, alam mo, ikaw tangengot ka, ang ibig mo sabihin wag akong magsalita? Demokrasya tayo, puwede akong magsalita rito. Tukmol na 'to. Hayaan daw yung korte. Bakit? Ibig mo sabihin bawal na ganyan kayo, mga diktador kasi kayo, eh. Utak diktador kayo, eh. Ang gusto ninyo walang magsasalita. Eh, puta dakdak ng dakdak laban sa Duterte yung mga kakampi mo, eh. Tapos kami pipigilan mo. Hayaan daw yung korte. Tukmol na 'to. Kailan pa? Kailan pa bawal magsalita sa Pilipinas? Demokrasya tayo rito. Meron tayong freedom of speech. Huwag mga utak diktador. Yan ang napapala nyo sa kasusuporta sa diktador. Utak nyo diktador na rin. Kailan pa pinagbawal ang magsalita sa Pilipinas? Huwag daw magsalita na at hayaan daw ang korte. Ano bang gagawin ko bilang vlogger? Kaya nga kami vlogger, eh. Tangang puta, manood ka na lang ng mga patawa. Demokrasya tayo, meron tayong kalayaan sa pamamahayag. Kahit ba ano sabihin ko rito, eh. Dalawang bagay yung pinagkakaitan mo sa sarili mo, kung sino man yun, nakalimutan ko na. Dalawang bagay yung pinagkakaitan nyo sa sarili nyo. Yung pinagkakaitan nyo yung sarili nyo na sumaya, kasi narito kayo sa akin, ayaw nyo naman pala manood, makinig. Oh. At pinagkakaitan nyo yung sarili nyong matuwa. Dalawa pala, isa lang ba? Di ba? Wala kayong pakialam. Vlog ko to, eh. Million po ang vlogger. Magtsatsaga kayo dito. Tapos pipigil. Pwede po akong kontrahin. Pero wag nyo sabihin na tumahimik ako. Tangengot ba kayo? Okay. Hindi po pwede sa demokrasya yung mga utak diktador. Palibasa kayo, gusto nyo sasang-ayon lang lahat sa inyo. O kayo, hindi po natin sila pinapatulan dahil nagagalit tayo. Malaya po kasi dito, eh. Pwede kayong kumontra, wag nyo lang akong pipigilan sa mga sinasabi ko. Kontrahin nyo. Mamaya sasagutin natin. Okay. Ito naman po, si Poging Manny Mugato, kolumnista ng News 5. Sabi po ni Mugato, it is unfair to paint former President Rodrigo Duterte as unjustly persecuted. Hindi raw po tama na ilarawan si Tatay Digong na unjustly persecuted. Eh ano pala tawag doon? Manny Mugato. Hindi ka ba nakikinig? Mugato, hindi ka nakikinig sa hearing? Hindi pa ba unjust yun? Malinaw po na dapat hinarap si Tatay Digong, hindi siya diniretso dapat sa dahig. Yun lang po, eh. Yun lang sana natutunan mo. Anong klase kang kolumnista? Anong klase kang... Yan po ang ating mga media man. Ganyan po kapopurol. Kasasamba nila sa mga Marcos, nakakalimutan na nila maging objective. Ang linaw po na sinasabi, oh. Lahat po yan. Supreme Court Justice na po nagsasabi. Dating Supreme Court Justice, si Adolf Ascuna. No? Ikaw, Mugato, kasinsama ng mukha mo. Ganyan po ang ating mga press people. Mali daw na ilarawan si Tatay Digong na unjustly persecuted. Ano tawag mo doon? Pinakulong yun nang hindi dumadaan sa local court, tapos hindi pa unjust yun? Sa tingin mo, tama lang yun? There is no parallelism between Jesus who saved mankind from death and Duterte was no remorse in killing his people. Sino ba may sabi na tinutulad namin?
Meron po ba kayong narinig? Meron po ba kayong narinig na vlogger ng, Duterte na tinutulad si Tatay Digong sa ano, kay Hesukristo? Nagpapauso ka po diyan kasi sama ng ugali mo, yung mukha mo. Kung gaano kamukha nito, may kamukha 'to si Mugato, yung alalay ni Mr. Shully. Anong pangalan nung alalay ni Mr. Shully? Sino may sabi sa'yo na kinukumpara namin si Tatay Digong kay Hesukristo? Wala naman kaming kinukumpara, si Kuhol. Oh, ikaw Mugato Kuhol, manahimik ka sa kababanat mo. Wala ng katuturan yung At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.